Sa bayan ng Pakil, nakilala namin si Lola Luding at ang kanyang anak na si Aiza. Kilala ang kanilang pamilya sa paggawa ng espasol. At kahit nga raw kabi-kabila ang nagtitinda rito sa kanilang lugar, iba raw ang espasol ni Lola Luding. Ang kakaiba doon sa espasol, yung powder niya. Yun ang nakapagpapasarap. Dahil yun ay aming nilulutong mabuti. Sinasangag siya, binubusa, gigilingin siya. At yun ang pinagpapagulungan namin ng espasol. Kami ay lumaki nga sa mga magluluto, bali magkakakanin ang pamilya namin simula. Pinakabanding namin yung pagluluto ng espasol. Tumutulong kami kay Lola na maghalo at saka magbalot. Talaga niluluto po siya ng may pagmamahal. 3 to 4 hours po kasi yung niluluto, kaya talaga po medyo mabigat at matagal. Sa paggawa ng espasol, kakailanganin natin ng malagkit na bigas at bukayo. Hello mga ka-wonder! Para makagawa tayo ng masarap na espasol, ito yung una nating gagawin. Yung kulay na maputing malagkit ay ating ibubusa sa kawaling mainit. Mga ka-wonder, pagkalipas ng 2 oras, ito na po ang binusang malagkit, gigilingin na po natin. Ngayon naman mga ka-wonder, magbabasa po tayo ng regular na malagkit para gawing galapong. Yung malagkit po ay bababad ng 15 to 20 minutes bago po gilingin. Sa paggawa naman ng bukayo, kailangan lang natin ng kinayod na buko at asukal. Paghahaluin lang ito hanggang sa maging kulay brown at dito na ilalagay ang ginawa nating galapong. Matapos ang ilang oras na paghahalo, palalamigin na ang nagawang espasol. Pagugulungin sa pinulbos na malagkit, saka babalutin sa dahon ng saging. Pero I wonder, bakit nga ba nahilig sa kakanin si Juan? Sagana ang ating bansa sa mga pananim gaya ng palay na nagiging bigas at tubo na nagiging asukal. At kilala mga Pilipino sa pagkakaroon ng malawak na imahinasyon pagdating sa paggawa o pag-imbento ng iba't ibang pagkain. Kaya mga kakanin bilang panghimagas ng mga Pilipino ay isang simbolo ng pagkamalikhain ni Juan gamit ang mga pananim na pinagkaloob sa atin.